Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 173. Lumang Tipan, 2 Kings 23, 2 Kings 24:1-7. Kaya nagpadala ng mga sugo ang hari na tinipon sa kanya lahat ng mga nakatatandang pinuno ng Juda at ng Jerusalem. Pagkatapos pumunta ang hari sa tahanan ni Yahweh, at kasama niya ang lahat ng mga lalaki ng Juda at lahat ng mga naninirahan sa Jerusalem, at ang mga pari, mga propeta, at lahat ng mga tao, mula sa hamak hanggang sa dakila. Pagkatapos binasa niya sa kanilang pandinig lahat ng mga salita ng aklat ng tipan na natagpuan sa tahanan ni Yahweh. Tumayo ang hari sa tabi ng haligi at gumawa ng tipan sa harap ni Yahweh, na susunod kay Yahweh, at susundin ang kanyang mga utos, mga batas ng tipan, at mga tuntunin, ng kanyang buong puso at buong kaluluwa, para pagtibayin ang mga salita ng tipang ito na nakasulat sa aklat na ito. Kaya sumang-ayon ang lahat ng mga tao na panindigan ng tipan. Inutusan ng hari ang punong pari na si Hilkias, ang mga pari sa ilalim niya, at ang mga bantay ng tarangkahan, na ilabas mula sa templo ni Yahweh lahat ng mga sisidlan na ginawa para kay Baal at Asera, at para sa lahat ng mga bituin ng langit. Sinunog niya ang mga iyon sa labas ng Jerusalem sa mga bukid sa lambak ng Kidron at dinala ang kanilang abo sa Bethel. Inalis niya ang mga pari ng mga Diyos-Diyosa na pinili ng mga hari ng Juda para magsunog ng insenso sa mga dambana sa mga lungsod ng Juda at sa mga lugar sa palibot ng Jerusalem ang mga nagsunog ng insenso para kay Baal, para sa araw at sa buwan, para sa mga planeta at sa lahat ng mga butuin ng langit. Inilabas niya ang poste ni Asera mula sa templo ni Yahweh, sa labas ng Jerusalem sa lambak ng Kidron at sinunog ito roon. Ipinadurog niya ito at itinapon ang mga abo na iyon sa mga libingan ng mga karaniwang tao. Inalis niya ang mga gamit sa mga silid ng mga gumagawa ng mahahalay na ritual bilang pagsamba, sa templo ni Yahweh, kung saan hamabi ang mga babae ng mga kasuutan para kay Asera. Inilabas ni Josias ang lahat ng mga pari mula sa mga lungsod ng Juda at nilapastangan ang mga dambana kung saan nagsunog ng insenso ang mga pari, mula Geba hanggang Beersheba. Winasak niya ang mga dambana sa mga tarangkahan, ang mga dambana na nasa pasukan patungo sa tarangkahan ni Josue, na itinayo ng isang gobernador ng lungsod na nagngangalang Josue. Ang mga dambanang ito ay nasa gawing kaliwa ng tarangkahan ng lungsod sa pagpasok ng lungsod. Kahit na hindi pinapayagan ang mga pari ng mga dambanang iyon na paglingkuran ang altar ni Yahweh sa Jerusalem, pinayagan sila na kumain ng tinapay na walang pampaalsa, tulad ng mga kapwa nila pari. Nilapastangan ni Josias ang Tophet na nasa lambak ng Ben-Hinnom, para walang makapaghandog ng kanyang anak na lalaki o kanyang anak na babae bilang isang sinunog na handog sa apoy para kay Melek. Inalis niya ang mga kabayo na ibinigay ng mga hari ng Juda sa araw. Nasa isang lugar ang mga iyon sa pasukan patungo sa templo ni Yahweh, malapit sa silid ni Nathan Melek, ang kaytiwala. Sinunog ni Josias ang mga karwahe ng araw. Winasak ng haring si Josias ang mga altar na nasa bubong ng kaitaasang silid ni Ahaz, na ginawa ng mga hari ng Juda, at ang mga altar na ginawa ni Manasseh sa dalawang patio ng templo ni Yahweh. Winasak ni Josias ang mga ito sa maraming piraso at tinapon ang mga ito sa lambak ng Kidron. Hinamak ni Josias ang mga dambana na nasa silangan ng Jerusalem, saka't imuga ng bundok ng katiwalian na itinayo ni Solomon ang hari ng Israel para kay Astoret, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosa ng mga Sidonio, para kay Chemos, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosa ng Moab, at para kay Milcom, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosa ng mga mamamayan ng Aman. Binasag ni Haring Josias ang mga sagradong batong haligi, giniba ang mga poste ni Asera, at pinuno ang kanilang mga lugar ng mga buto ng tao. Giniba rin ni Josias ang altar na nasa Bethel at ang dambana na itinayo ni Jeroboam, anak na lalaki ni Nebat, na nanguna sa Israel para magkasala. Sinunog niya ang altar sa dambana at dinurog ito, sinunog niya rin ang poste ni Asera. Nang makita ni Josias ang lugar, napansin niya ang mga libingan na nasa gilid ng burol.
Ipinadala niya ang mga lalaki para kunin ang mga kalansay mula sa mga libingan, pagkatapos sinunog niya ang mga iyon sa altar, na lumapastangan nito. Ito ay sang-ayon sa salita ni Yahweh na sinabi ng lingkod ng Diyos, ang lalaki na sa simula pa ay nagsabi ng mga bagay na ito. Pagkatapos sinabi niya, anong bantayog iyon na nakikita ko? Sinabi sa kanya ng mga lalaki ng lungsod, iyon ay ang libingan ng lingkod ng Diyos na nanggaling sa Juda at nagsalita tungkol sa mga bagay na ito na kagagawa mo lamang laban sa altar ng Bethel. Kaya sinabi ni Josias, pabayaan ninyo ito. Walang dapat gumalaw ng kanyang kalansay. Kaya hindi nila ginalaw ang kanyang kalansay, kasama ng kalansay ng propeta na nanggaling sa Samaria. Ang lahat ng mga templo at dambana na nasa mga lungsod ng Samaria, na dinulot ng mga hari ng Israel na pumukaw ng galit ni Yahweh, ipinagiba ni Josias ang mga iyon. Ginawa niya sa kanila eksakto kung ano ang nagawa sa Bethel. Pinatay rin niya ang lahat ng mga pari ng mga dambana sa mga altar doon, at sinunog ang mga kalansay ng tao sa mga iyon. Pagkatapos bumalik siya sa Jerusalem. Pagkatapos inutos ng hari sa lahat ng mga tao, na sinasabing, ipagdiwang ang Paskwa para kay Yahweh ang inyong Diyos, tulad ng nasusulat sa aklat ng tipan na ito. Ang gayong pagdiriwang ng Paskwa ay hindi kailanman idinaos mula pa sa mga araw ng mga hukom na namuno sa Israel ni sa loob ng lahat ng mga araw ng mga hari ng Israel o Juda. Ngunit ang pakwang ito ay tunay na ipinagdiwang noong ika-18 taon ni Haring Josias, ito ay para kay Yahweh sa Jerusalem. Pinaalis din ni Josias ang mga nakipag-usap sa mga patay o sa mga espiritu. Pinaalis din niya ang mga antay-anteng, ang mga Diyos-Diyosan, at ang lahat ng mga nakasusuklam na mga bagay na nakita sa lupain ng Juda at sa Jerusalem, para pagtibayin ang mga salita ng batas na nasusulat sa aklat na natagpuan ng paring si Hilkias sa tahanan ni Yahweh. Bago kay Josias, walang naging hari na tulad niya, na nagtalaga ng sarili kay Yahweh ng kanyang buong puso, buong kaluluwa at buong lakas, na sinunod ang lahat ng batas ni Moises. Ni walang sino mang haring kasunod na katulad ni Josias. Pero hindi ba umaling si Yahweh mula sa bangis ng kanyang matinding galit, na nag-alab laban sa Juda dahil sa lahat ng pagsambang pagano na kung saan inudyok siya ni Manases? Kaya sinabi ni Yahweh, aalisin ko rin ang Juda mula sa aking paningin, tulad ng pag-aalis ko sa Israel, at itatapon ko ang lungsod na ito na aking pinili, Jerusalem, ang tahanan na sinabi kong, malalagay doon ang aking pangalan. Tungkol sa ibang mga bagay hinggil kay Josias, lahat ng kanyang ginawa, hindi ba't nasusulat ang mga iyon sa ang aklat ng mga kaganapan sa buhay ng mga hari ng Juda? Sa panahon na siya ang hari ng Ehipto, nilabanan ni Faraon Necho ang hari ng Assyria sa ilog Euphrates. Pumunta si Haring Josias para harapin si Necho sa labanan, at pinatay siya ni Necho sa Megiddo. Binuhat siyang patay ng mga lingkod ni Josias sa isang karwahe mula sa Megiddo, dinala siya sa Jerusalem, at inilibing siya sa kanyang sariling puntod. Pagkatapos pinili ng mga mamamayan ng lupain si Jehoahaz, anak ni Josias, pinahiran siya ng langis at ginawa siyang hari kapalit ng kanyang ama. Si Jehoahaz ay 23 taong gulang nang nagsimula siyang maghari, at siya ay naghari ng 3 buwan sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Hamutal, siya ang anak na babae ni Jeremias ng Libna. Ginawa ni Jehoahaz kung ano ang masama sa paningin ni Yahweh, tulad ng lahat ng ginawa ng kanyang mga ninuno. Ikinadina siya ni Faraon Necho sa Ribla sa lupain ng Hamat, para hindi siya makapaghari sa Jerusalem. Pagkatapos may nultahan ni Necho ang Juda ng 100 talento ng pilak at 1 talento ng ginto. Ginawang hari ni Faraon Necho si Eliakim anak ni Josias, bilang kapalit ng kanyang amang si Josias, at pinalitan ng kanyang pangalan sa Jehoiakim. Pero dinala niyang palayo si Jehoahaz sa Ehipto, at namatay doon si Jehoahaz. Ibinayad ni Jehoiakim kay Faraon ang pilak at ginto. Binuwisan niya ang lupain para ibayad ang pera, para sundin ang utos ni Faraon. Pinilit niya ang bawat isang lalaki sa mga mamamayan ng lupain na magbayad ng pilak at ng ginto para ibigay ito kay Faraon Necho.
Si Jehoiakim ay 25 taong gulang nang nagsimula siyang maghari, at naghari siya ng 11 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Zabida, siya ay ang anak ni Pedaeus ng Ruma. Ginawa ni Jehoiakim kung ano ang masama sa paningin ni Yahweh, tulad ng lahat ng ginawa ng kanyang mga ninuno. Sa panahon ng paghahari ni Jehoiakim, nilusob ni Nebuchadnezzar hari ng Babylonia ang Juda. Naging lingkod niya si Jehoiakim sa loob ng 3 taon. Pagkatapos nagtaksil si Jehoiakim at naghimagsik laban kay Nebuchadnezzar. Nagpadala si Yahweh laban kay Jehoiakim ng mga pangkat ng mga Kaldin, Aramin, Moabita, at Amonita. Ipinadala niya sila laban sa Juda para wasakin ito. Ito ay naaayon sa salita ni Yahweh na sinabi sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na mga propeta. Tiyak na nangyari ito sa Juda sa utos ni Yahweh, para alisin sila mula sa kanyang paningin, dahil sa mga kasalanan ni Manases, lahat ng kanyang mga ginawa, at dahil din sa mga inosenteng dugo na kanyang panadanak, dahil pinuno niya ang Jerusalem ng inosenteng dugo. Hindi mapapatawad ni Yahweh ang mga iyon. Sa ibang mga bagay patungkol kay Jehoiakim, at lahat ng kanyang ginawa, hindi ba nasusulat ang mga iyon sa aklat ng mga kaganapan sa buhay ng mga hari ng Juda? Hamimlay si Jehoiakim kasama ng kanyang mga ninuno, at ang kanyang anak na si Jehoiakin ang naging hari kapalit niya. Hindi na muling sumalakay ang hari ng Ehipto sa labas ng kanyang lupain, dahil sinakop na ng hari ng Babylonia ang lahat ng mga lupain na hawak ng hari ng Ehipto, mula sa batis ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Hamimlay si Jehoiakim kasama ng kanyang mga ninuno, at ang kanyang anak na si Jehoiakin ang naging hari kapalit niya. Hindi na muling sumalakay ang hari ng Ehipto sa labas ng kanyang lupain, dahil sinakop na ng hari ng Babylonia ang lahat ng mga lupain na hawak ng hari ng Ehipto, mula sa batis ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Bagong tipan. Romans 1:1-17. Ako si Pablo, na isang lingkod ni Jesu Kristo, tinawag upang maging apostol, at inilaan para sa Ebanghelyo ng Diyos. Ito ang Ebanghelyo na noon pa man ay ipinangako na niya sa pamamagitan ng mga propeta sa banal na kasulatan. Ito ay tungkol sa kanyang anak, na ipinanganak mula sa kaapo-apuhan ni David ayon sa laman. Ipinahayag siya bilang anak ng Diyos ayon sa kapangyarihan ng Espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay mula sa kamatayan, si Jesu Kristo na ating Panginoon. Sa pamamagitan niya ay natanggap namin ang biyaya at ang pagiging apostol upang magdulot ng pagsunod ng pananampalataya sa lahat ng mga bansa, alang-alang sa pangalan niya. Kasama ng mga bansang ito, kayo rin ay tinawag upang maging kay Jesu Kristo. Ang liham na ito ay para sa lahat ng nasa Roma, ang mga minamahal ng Diyos, na tinawag upang maging mga taong banal. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan na nagmumula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu Kristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu Kristo dahil sa inyong lahat, dahil naipahayag ang inyong pananampalataya sa buong mundo. Sapagkat ang Diyos ang aking saksi, na pinaglilingkuran ko sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak, kung paano ko kayo laging binabanggit sa kanya. Palagi kong hinihiling sa aking mga panalangin na sa kahit anong kaparaanan, nawa sa huli ay magtagumpay ako na makarating sa inyo ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat nais ko kayong makita, nang mabigyan ko kayo ng ilang espiritual na kaloob upang kayo ay mapalakas. Iyon ay, nananabik akong tayo ay magpalakasan ng loob, sa pamamagitan ng pananampalataya ng bawat isa, ang sa inyo at sa akin. Ngayon hindi ko nais na hindi ninyo malaman, mga kapatid, na ilang ulit kong binalak na magpunta sa inyo, ngunit ako ay hinahadlangan hanggang ngayon. Ninais ko ito upang sa ganoon ay magkaroon ng ilang bunga sa inyo tulad din ng ibang mga Gentile. May utang ako sa mga Griego at sa mga dayuhan, sa mga marurunong at sa mga mangmang. Kaya, para sa akin, handa akong ipahayag ang ebanghelyo sa inyong nasa Roma.
Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos upang iligtas ang sinumang sumasampalataya, una ay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay naihahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos upang iligtas ang sinumang sumasampalataya, una ay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay naihahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga awit, Psalm 84:1-7. Ama sa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat dahil sa iyong salita na gumagabay sa amin sa paglalakbay ng buhay. Habang kami ay nagmumuni-muni sa mga pagbabago ni Haring Josias, naway hangarin din namin na baguhin ang aming mga puso at ituloy ang katwiran, na tumalikod sa mga pang-aakit ng mundong ito. Sa Roma, ipaalala mo sa amin ang kapangyarihan ng ebanghelyo na nagbubuklod sa amin sa pananampalataya, na nagpapalaganap ng sigasig upang ibahagi ang iyong pag-ibig. Tulad ng salmista, naway maghangad ang aming mga kaluluwa sa iyong presensya, na makahanap ng lakas at kagalakan sa iyong tahanan. Tulungan mo kaming makinig sa iyong tinig at sumunod ng tapat. Amen.